Bago magsimula ang season, naglabas ng power ranking ang ESPN or sabihin na natin prediksyon nila depende sa mga nakuhang player ng bawat kupunan. Ikumpara natin ang kanilang prediction sa actual na pangyayari mga amigo. So far, ang masasabi natin na rank 1 ngayon ay ang Cleveland Cavaliers na talagang nakakagulat. Sila ang bukod tanging team na nanatiling undefeated. 14-0 mga amigo. Well, wala naman silang naging addition maliban sa kinuha nila bilang head coach itong si Kenny Atkinson upang palitan si JB Bickerstaff. Si Kenny Atkinson ay dating assistant coach ng Golden State Warriors mga amigo. Nagamit ni Atkinson ng tama ang kanyang mga player at napalabas ang potensyal ng mga ito kaya hindi nakatakataka na nangunguna siya sa posibleng manalo ng Coach of the Year Award. Last season, pang-apat sa East ang Cavs at sa playoffs ay umabot sila sa second round. Kaso, tinalo nga sila ng defending champion na Boston Celtics. Rank 2 naman ang Oklahoma City Thunder. Well, dito tumama ang ESPN mga amigo. Ilan sa notable addition ng OKC ay sina Isaiah Hartenstein at Alex Caruso. Last season, sa playoffs ay umabot sila sa second round. Kaso pinataob nga naman sila ng Dallas Mavericks. Sila din ang number 1 team ngayon sa Western Conference. Rank 3 ang Golden State Warriors. Ayon sa naging ranking ng ESPN, pang rank 16 ang Golden State Warriors. Well, pwedeng ginawa ito ng ESPN dahil nawala sa kanila si Klay Thompson, pero solid din ang naging addition ng Warriors kung saan nakuha nila si Buddy Hield, Kyle Anderson at DeAnthony Melton. Instant click mga amigo ang chemistry ng Warriors kung saan maganda ang kanilang depensa at opensa at higit sa lahat, maaasahan ang kanilang bench player. Last season, pang-10 sila sa West at hindi nakapasok sa playoffs. Rank 4 naman ang defending champion na Boston Celtics. Halos wala naman nagbago sa team na ito mga amigo at mauunawaan mo talaga kung bakit rank 1 ito para sa ESPN dahil defending champion nga tapos intact pa ang kanilang mga player. Sa East ngayong season ay pangalawa sila na may 11-3 win-loss record. Para naman sa rank 5 ay masasabi natin na tatlong team ang magkakasama dito kung saan tabla nga ang kanilang winning record. Andyan ang Houston Rockets, Los Angeles Lakers at Phoenix Suns na may 9-4 win-loss record. Pero they rank 4 to 6 accordingly dito sa West. Kaya gawin natin rank 5 ang Rockets, rank 6 ang Lakers at rank 7 naman ang Phoenix Suns. Ang Houston Rockets para sa ESPN ay rank 28 ito mga amigo kung saan ang naging addition lang nila ay itong si Reed Sheppard na nakuha sa draft, AJ Griffin via trade at Aaron Holiday sa free agency. Last season pang-11 sila sa West mga amigo. Samantalang ang Lakers naman mga amigo na ngayon nga ay rank 4 sa West ay nilagay sa rank 17 ng ESPN. Well, ilan sa mga rason mga amigo, walang nakuhang superstar ang Los Angeles Lakers at hindi rin na-address ang kanilang kakulangan sa 3-and-D wing player at legit na sentro. At higit pa doon mga amigo, rookie ang kanilang head coach na si Coach JJ Redick na wala man lang coaching experience. Ang nakuha lang ng Lakers ay si Dalton Knecht at Bronny James sa NBA draft. Ayon kay Charles Barkley, stupid daw ang mga general managers na pinalampas itong si Dalton Knecht at hinayaan na makuha ito ng Lakers. Well, mukhang masasabi nating tama si Charles Barkley dahil nagsisimula ng uminit ang shooting nito kung saan versus Pelicans ay naitala ni Dalton Knecht ang kanyang career high 27 points. Last season, pang-8 sila sa standing pero dahil sa play-in tournament ay umangat pa sila sa number 7 spot. Kaso, nalaglag sila sa first round ng Denver Nuggets. Ang Phoenix Suns naman ayon sa ESPN ay rank 12. Wala naman dinagdag ang Phoenix Suns maliban sa kinuha nila ang bagong head coach na si Mike Budenholzer. Na-draft nila si Ryan Dunn at nakuha si Mason Plumlee sa free agency. Last season ay rank 6 sila sa West pero inilaglag sila ng Minnesota Timberwolves sa first round ng playoffs.
Rank 8 naman ang Denver Nuggets. Ang Nuggets ay rank 7 ayon sa ESPN at hindi naman ito malayo sa kasalukuyan ranking. Ilan sa notable name na nakuha ng Denver Nuggets ay si Russell Westbrook at Darius Saric. Samantalang nawala naman sa kanila si Kentavious Caldwell-Pope at Reggie Jackson. Last season, pangalawa sila sa West at umabot pa sa second round ng playoffs pero tinalo sila ng Minnesota Timberwolves. Rank 9 at 10 ang Sacramento Kings at Orlando Magic na parehong may 8-6 win-loss record. Ang Sacramento Kings kahit nakuha nila si DeMar DeRozan ay nasa rank 15 pa rin sila para sa ESPN. Last season, pang-siyam sila sa West kaso hindi nga nakapasok sa playoffs. Samantalang ang Orlando Magic ay pang rank 11 naman ayon sa ESPN prediction. Well, nakuha nila etong si Kentavious Caldwell-Pope, isang veteranong guard na maaasahan sa depensa at shooting mga amigo. Higit pa doon, 2 times champion na ito kaya may magandang experience na talaga. Samantala, out naman sa rank 10 ang number 3 sa ESPN rank na Minnesota Timberwolves na ngayon nga ay nasa 9th place dito sa Western Conference na may 7-6 win-loss record. Ang rank 4 sa ESPN na New York Knicks ay hindi rin nakapasok sa top 10 mga amigo. Well, mauunawaan mo ang ESPN kung bakit rank 4 ito sa kanila dahil yan sa trade na ginawa ng New York Knicks. Nakuha nila si Karl Anthony Towns at Mikal Bridges na malupit na mga player pero ang tanong kasi dyan mga amigo, magagamit ba ng maayos o magko-complement ba ito sa kanilang superstar na si Jalen Brunson? Ang Dallas Mavericks ay pang-5 naman sa ranking ng ESPN. Well, hindi na ito katakataka dahil nakuha nila ang sharpshooter na si Klay Thompson. Kaso nawala din sa kanila ang 3-and-D player na si Derrick Jones Jr. na big time para sa kanila last season. Last season mga amigo, umabot pa sa NBA Finals ang Dallas Mavericks kaso nabigo silang maiuwi ang kampyonato. Out din sa top 10 ang rank 6 ng ESPN na Philadelphia 76ers. Well, dito medyo magkakaroon ka pa ng excuse mga amigo kasi nga hindi pa nagkakasabay ang kanilang big 3 gawa ng injury. Nakuha nila si Paul George sa free agency, Andre Drummond at Eric Gordon. Ang tanging problema lang talaga ng team na ito ay ang injury mga amigo, lalo na sa kanilang superstar na si Joel Embiid. Ngayong season, ang Sixers ay nasa 14th place sa East na may 2-10 win-loss record. Out din ang rank 8 ng ESPN na Milwaukee Bucks. Ngayong season ay hirap na manalo ito mga amigo. Nasa 12th place sila sa East na may 4-9 win-loss record. Ilan sa notable name na nakuha nila sa free agency ay si Taurean Prince at Delon Wright. Hindi nag-click ang tandem ni Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard or pwede rin sabihin natin na hindi ito na-utilize ng maayos ni Coach Doc Rivers. Well, bago kasi kunin ni Doc Rivers ang posisyon last season, maganda ang record ng Milwaukee Bucks under Coach Adrian Griffin. Kayo na lang mga amigo ang humusga. Out din sa top 10 ang Indiana Pacers na rank 9 para sa ESPN. Halos wala naman nagbago para sa Indiana Pacers maliban sa pagkuha nila kay James Wiseman. Ngayong season, nasa 9th place sila sa East na may 5-7 win-loss record. Last season ay umabot pa sila sa Conference Finals kung saan pinataob sila ng Boston Celtics sa 4 na laro. So underperforming ngayon ang Pacers or sabihin na natin na talagang nag-upgrade ang ibang team. Kung ikukumpara natin, maraming mga unexpected team na pumasok sa top 10, lalo na gaya ng Lakers, Warriors at Houston Rockets. At syempre, ang shocking dyan mga amigo ay ang Cleveland Cavaliers na nasa rank 1 pa nga at natatanging team na undefeated.